Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong dalawang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa kasalukuyan nga, meron tayong dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nauna po dyan, ito pong mas malayo, ay huling namataan ng Pag-asa sa line around 1,200 kilometers east ng Infanta, Quezon. Malayo po yan sa ating landmass or kalupaan, mas malapit pa po yan dito sa ating boundary line, sa eastern side po natin. Ang sumunod naman dyan, ang mas bago, kaninang hapon, idineklara ng Pag-asa na isang low pressure area itong grupo ng kaulapan o sirkulasyon dito sa itaas na bahagi ng ating bansa na huling namataan ng Pag-asa sa line around 425 kilometers east ng Kalayaan, Cagayan. Ito pong dalawang low pressure area na ito at yung tinatawag nating monsoonal trough ang humihila o nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Siya pong nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Ayon sa Pag-asa, katamtaman o nasa medium chance ang pagkakataon o ang tsansa na maging isang ganap na bagyo nitong binabantayan nating low pressure area. Ito po ang dalawa nating nakikitang senaryo para dyan. Although parehas na nasa medium chance ang tsansa na maging isang ganap na bagyo nitong ating binabantayang dalawang low pressure area, maaaring ito pong mas malayo ay mas maunang lumakas at posible po yung umakyat patungo dito sa eastern section ng ating bansa. If ever, kung sino mang mauna dyan lumakas, gagawin niya pong trough or extension yung mas mahina or parte ng kanyang kaulapan or sirkulasyon yung mas mahinang low pressure system natin. Meron din tayong nakikitang outlier na posibleng lumayo itong mas malapit sa ating bansa tumungo dito sa may West Philippine Sea. Posibleng lumakas din, isang maliit na sirkulasyon. Pero for now, ang mas feasible na scenario dyan is maging isang malawak na sirkulasyon yan dito sa eastern section ng ating bansa. If ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating PAR or maging isang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay tatawaging Bagyong Dante. Pero kasabay nga ng pag-akyat itong ating sama ng panahon at pag-merge ng kanyang sirkulasyon dito sa mas malapit, ito po ay patuloy na hihila o magpapalakas ng habagat na siya pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At kung mapapansin nyo, itong ating satellite image, meron tayong mga widespread rains na, particularly sa western section ng ating bansa. Sa ngayon, concentrated yan dito sa mga areas ng Central Luzon, particularly sa western section ito. Kasama po dyan ang Metro Manila, maging dito sa Mimaropa area, maging dito sa areas ng Western Visayas. Ito pong isla ng Panay. Maabutin po ang epekto ng habagat dito sa areas ng Zamboanga Peninsula at areas ng Caraga at northern portion ng Mindanao. Maulap din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at possible din po dyan yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. So narito naman po ang weather advisory ng Pag-asa para sa mga pagulan. Maaaring idulot ng habagat o southwest monsoon. Base dito, ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, possible pa rin po yung mga katamtaman hanggang so kuminsan malalakas na pagulan sa mga areas ng Pangasinan, Tarlac, kasama po dyan ng Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Meron pa rin tayong inaasahang malalakas na pagulan at kung minsan intense rains dito po sa mga areas ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Kasama na rin po dyan ang Metro Manila, Cavite at Batangas. Yung mga areas po na walang kulay, particularly itong natitirang bahagi ng Luzon, maula pa rin po ang panahon dyan at mataas ang tsansa ng pagulan at posibleng thunderstorms dahil pa rin sa epekto ng habagat o southwest monsoon, maging dito sa Bicol region at titirang bahagi ng Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, particularly sa western section ito. Mula bukas hanggang sa Wednesday, mas lalawak po yung ating hanggang 50 to 100 mm na pagulan. Buong Ilocos region, kasama na po dyan. Kasama po dyan ang La Union at Pangasinan. Madadagdagan din po ang mga areas na yan dito sa Calabarzon, ang malaking bahagi ng Quezon, Bicol region, ito pong natitirang bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, lalong-lalo na itong Western Visayas, kasama po dyan ang isla ng Panay at ito pong Negros Islands. Meron pa rin tayong aasahang hanggang 100 to 200 mm na pagulan or heavy to intense rains dito po sa mga areas na Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, maging dito nga sa Metro Manila, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Laguna, Cavite at Batangas, maging dito sa Occidental Mindoro. So, kung mapapansin nyo dito, mas malawak na po yung ating mas malalakas na pagulan dahil lumalawak din po yung epekto ng ating habagat dahil doon sa ating dalawang low pressure system na posibleng maging isang malawak na sirkulasyon. Ito po ay bukas hanggang sa darating na Wednesday ng hapon.
Ito naman ay sa darating na Wednesday hanggang Thursday ng hapon. Kung mapapansin nyo, mas lumalawak pa yung epekto ng ating habagat or southwest monsoon at mas umaakyat pa po ito. Concentrated na yung ating 100 to 200 mm na pagulan or yung ating mga heavy hanggang intense rains dito sa Ilocos region. Kasama na po dyan ang Abra at ilang kabundukan dito sa Benguet. Maging dyan po sa areas ng Baguio City, La Union at Pangasinan. Kasama rin po yan sa Ilocos region. Maging dito sa Zambales at Bataan. Maging dito, kasama na rin po dyan ang Occidental Mindoro. Hanggang 50 to 100 mm na pagulan naman ang ating aasahan. So patuloy pa rin po ang pagulan dito sa Metro Manila sa darating na Wednesday hanggang Thursday. Kasama na rin po dyan ang areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas at ang Quezon. Maging dito sa natitirang bahagi ng Mimaropa, kasama po dyan ang Marinduque, Romblon, Antique, at kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng Bicol region. Ito po ay given na meron na tayong malawak na sirkulasyon dito sa northeastern portion ng ating bansa na humihila sa ating habagat o southwest monsoon. So ito naman yung kasalukuyang lagay ng ating panahon ngayong gabi. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga patches ng mga severe thunderstorms dito or malalakas na mga pag-ulan. So affected po niyan ang malaking bahagi ng ating bansa, mostly dito sa western section ito. Ito, sa kasalukuyan sa Metro Manila, meron tayong mga malawakang kaulapan dyan na nagdadala ng malawakang pag-ulan. Kasama na rin po dyan ang mga karatig lugar ng Metro Manila. Kasama po dyan ang areas ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Bulacan. Ito pong areas ng Zambales at Bataan, maging dito sa Pampanga at area ng Tarlac. Ito po ay mga severe thunderstorms at kung maririnig nyo sa labas, malakas din po yung ating mga pagkulog at pagkidlat at merong kasama yan na malalakas na mga pag-ulan. Meron din tayong mga flare-ups ng thunderstorms dito sa Mimaropa, Western Visayas. Ngayong gabi, meron na pa tayong mga pag-ulan dito sa areas ng Pangasinan. Kasama po dyan ang mga kabundukan dyan sa Benguet at Baguio City. Again, isa sa mga katangian ng habagat is para po yung conveyor belt na nagbumula yung ating mga kaulapan at pag-ulan. Nabubuo po yan bigla at depende kung ano po yung matapat na kaulapan sa atin, kung gaano po yung kalawak at kung gaano kalakas yung ating habagat. Yun po yung ating natatanggap na pag-ulan. Sa ngayon, meron tayong enhanced habagat o may kalakasan po yung ating habagat dahil po doon sa mga low pressure system sa itaas na bahagi ng ating bansa at doon sa ating tinatawag na monsoonal trap at hindi natin yan nakikitang humina significantly anytime soon. So magpapatuloy po ang epekto ng habagat in the next few days pa hanggang sa darating na weekend. Kaya again, magdoble ingat po tayo particularly doon sa tuloy-tuloy nang nakakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. At again, ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Yan po yung actual na dami ng ulan na natatanggap natin in a span of 3 hours at aasahan natin in the next 3 hours. So nag-update po yan every 3 hours at meron pong kanya-kanyang output po ang Pag-asa dyan. Depende sa Regional Services Division. So meron tayong NCR, PRSD at yung mga karating lugar nito. Doon po na pinapalabas yan para po sa Metro Manila at sa mga areas na medyo malapit dito. At always makinig po kayo sa inyong local LGU at DRRMO if ever merong evacuation plan sa inyong areas. Bukas na lakayin muli natin itong ating mga binabantayang sama ng panahon at ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Magandang gabi po at mag-ingat tayong lahat.